Nasa 1,046 na ang napapatay sa kampanya kontra droga. Batay po yan sa pinakahuling tala ng PNP simula noong July 1. Patuloy naman ang pagsuyod ng mga otoridad sa mga exclusive subdivision bilang bahagi pa rin ang Oplan-Tokhang. May report si John Consulta. Bistado sa isang bypass operation ang isang alias Mameng sa Binyan, Laguna. Bukod sa mga damit na tinitinda niya sa isang palengke, may droga rin daw siyang inaalok sa kanyang mga suki. Pero hindi natapos ang operasyon sa pag-aresto sa kanya. Kinagabihan kasi, tinangka pa di umano ng isang nagpakilalang kaibigan niya na suhulan ng mga pulis para pakawalan ng suspect. Kalahating milyong piso at isang brand new SUV raw ang inilokdown nito. May dala rin daw siyang pera bilang paunang bayad. Nang maiabot ang pera, saka lumabas sa mga pulis para arestuin ang napakilalang kasamahan. Iginit itong napag-utusan lamang siya. Utusan lang po ako, sir. Ganun lang ang pag-uutos sa akin. Nadaling ko yung pera. Dito po sa Binyan City Police Station, hindi pwedeng mangyari ang ganyang gusto nila mangyari. Hindi po kami pwedeng bilhin. O bagkos kamatayan ang kapatid dito dahil ang serbisyo namin ang aming iniingatan. Isang kapitan ng barangay naman sa Caloocan ang pinagbabarilo sa junk shop na pagmamay-ari nito. Sa CCTV video na ito, makikita ang pagbaba ng 4 na lalaki sa kanilang motorsiklo alas 3:06 ng hapon kahapon. Sa kalsada pa lang, inilabas na ng dalawa sa kanila ang mga baril. Pumasok sa junk shop ng lalaki at pinagbabaril ang kapitan na nooy kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Pinagbabaril na sikap na umansap pa nga sikap. Hindi kami ang kalaban. Pinagbabaril pa po. Ilang minuto bago pa mamaril, makikita rin sa CCTV video na may dumaan pang police mobile sa junk shop. May bumabang lalaki na naka-civilian, pumasok siya at paglabas, kasama na ang kapitan. Palaisipan sa mga naulilan ng kapitan ang motibo sa pagpatay, pero malakas ang kutob nila na siya talaga ang puntirya. Mahigit isang oras din daw kasi bago pa mamaril, nahuli kam ang lalaking ito na pabalik-balik sa harap ng kanilang bahay. Ang isa raw sa mga tinitingnang dahilan ng pulis, droga. Bilang bahagi pa rin ng pinagtinang kampanya kontra droga, pinasok ng mga pulis ang ilan pang exclusive subdivision sa Makati para sa Oplan-Tokhang. Kabilang dyan, ang San Lorenzo Village. Ang focus po natin sa anti-illegal drugs. Kung may mga information kayo makuha, may tawag ka agad. Maraming po salamat. May mga natuwa, pero karamihan sa mga kinutok na bahay ay hindi lumabas ang residente. Pati ang bahay ng Philippine Ambassador to Mexico na si Delia Rosal at Executive Secretary Salvador Minaldea, kinutok din. Bawat bahay, inabutan ng mga polyetos na may mga impormasyon kontra droga, krimen at numerong maaring tawagan para sa mga sumbong. Bago nito, siyempre maraming agam-agam ang mga residente namin kasi hindi nila alam kung anong klaseng pagkatok ang gagawin. If they will just barge into the house, gano'n. So, nung napaliwanagan namin sila, wala naman, tinanggap naman. Una nang nabisita ng mga pulis ang Forbes at Dasmariñas Village. Sa pinakahuling tala ng PNP, nasa 1,046 na ang napapatay sa kampanya kontra droga. Simula yan noong July 1 hanggang kaninang umaga. Mahigit 15,000 naman ang naaresto. Mahigit 741,000 naman ang bilang ng mga bahay na nabisita na ng mga pulis bilang bahagi ng Oplan-Tokhang. John Consulta, GMA News.